Isa na naman kwento ang ating pagtuunan ng pansin. Sa bansang Amerika ay mayroong magkaibigan na nauwi sa tampuhan dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga balita. Noong 2009, ang 50 years old na si Charla ay sinugod ng alagang unggoy, chimpanzee, ng kanyang kaibigan. Si Travis ang pangalan ng unggoy na may timbang na 200 pounds, halos 100 kilos. Si Travis ay trinato ni Sandra at Jerome Harold, mag-asawa na parang tunay na anak. Nang marinig ni Sandra at Harold ang tragic news tungkol sa isang 3 days old na chimpanzee na nangangailangan ito ng bahay, naghahanap kung sino ang gustong mag-alaga at magpalaki dito ay agad silang nagdesisyon na kunin ito. Ang batang unggoy ay naiwang mag-isa ng mabaril ang kanyang ina dahil tumatakas ito sa chimpanzee sanctuary. At dahil 3 araw pa lang na ipinanganak si Travis ay kailangan nito ng full-time na mag-aalaga. Masayang inuwi ng mag-asawa ang batang unggoy sa kanilang bahay at nagbigay naman ito sa kanila ng kaligayahan. Ang mag-asawa na rin ang nagbigay ng pangalang Travis, hango sa paboritong singer ni Sandra na si Travis Tritt. Ito ay naging travel buddy ni Jerome sa tuwing siya ay magbiyahe. At kinagigiliwan din ito maging ng mga katrabaho ni Jerome. Lumaki si Travis na napapalibutan ng mga tao, halos ang buong kapitbahay nito ay naging magiliw sa kanya. Ginawa na itong libangan ng mga nalalapit na kaibigan at kapitbahay ng mag-asawa. Natutunan na ni Travis ang magbihis ng sarili niya. Nagdidilig na din ito ng halaman sa kanilang bakuran at nagpapakain ng dayami sa mga alagang kabayo ni Harold. Kagaya ng membro ng buong pamilya, nakaupo na din si Travis sa lamesa tuwing ito ay kakain gamit ang pinggan, kutsara at tinidor. Umiinom na din ito ng alak gamit ang wine glass. Paboritong-paborito nito ang ice cream. At lagi itong nakabantay sa tuwing dadaan ang ice cream vendor sa kalye ng mag-asawa. Marunong na din itong mag-login sa computer at marunong na mag-browse ng mga picture sa gallery. Marunong din si Travis gumamit ng remote control ng TV para sa kanyang paboritong channel sa tuwing may laro ang baseball. At may nakapagsabing pang may nakakakita kay Travis na nagmamaneho ng sasakyan paikot-ikot sa bakuran nila. Ang nakakalungkot ay pumanaw si Jerome noong 2004, malaki ang naitulong ni Travis kay Sandra sa pagdadalamhati nito. Nang mamatay ang nag-iisang anak ni Sandra na lalaki sa isang car crash, si Travis ang naging perpektong kapalit sa anak na nawala ni Sandra. Sinabi ni Sandra na, "Natutulog ako kasama si Travis, magkasama din kaming kumakain." Si Charla Nash ay kaibigan ni Sandra sa loob ng maraming taon at kilalang-kilala ni Travis ito. Nakakalaro ito ni Charla sa tuwing ito ay dadalaw sa kanya. Hanggang sa isang araw ay naisipan ni Charla na puntahan si Sandra sa bahay nito. Habang nag-uusap ang magkaibigan sa loob ng bahay, ay biglang tumakbo ng mabilis si Travis palabas ng bahay dala-dala ang susi ng sasakyan ni Sandra. At lumabas ng bahay si Charla, dala-dala ang paboritong laruan ni Travis na isang Tickle Me Elmo para ibigay kay Travis at himukin itong bumalik sa loob ng bahay. Ngunit pag-abot nito ng laruan ay bigla siyang sinugod ng ubod lakas. Desperadong-desperado na sinubukan ni Sandra na tulungan ang kaibigan. Walang tigil ang pagkalmot at pagkagat kay Charla sa mukha at kitang-kita ni Sandra na naghiwa-hiwalay na ang balat ng mukha ng kaibigan. Kumalat na ang dugo sa buong katawan nito. Nang hindi talaga nito maawat si Travis ay hinampas niya ito ng pala at sinaksak niya din si Travis sa katawan umaasang bitawan nito ang kaibigan niyang si Charla. Ngunit hindi man lang ito natinag. Sa pagsugod kay Charla tuloy-tuloy pa din ito. Si Charla ay halos wala ng buhay. Hanggang sa naisipan ni Sandra na tumawag ng 911, sa loob ng ilang minutong tawag ni Sandra, ay napagkamalan pa nitong nagbibiro siya hanggang sa napasigaw siya ng, "He's eating her! He's eating her!" Ang sigaw nito sa telepono habang kausap nito ang emergency hotline. Sinabi pa ng operator na, "I need you to calm down. Why do you need somebody?" Tanong pa nito. Napasigaw naman si Sandra na, "He is killing my friend." "Who is killing your friend?" Nalilitong tanong ng operator. "The chimpanzee.
Sagot ulit ni Sandra. Hurry, hurry, please. Sigaw ulit ni Sandra. Nasa 12 minutes ang nakalipas bago dumating ang saklolo. Hanggang sa dumating ang mga pulis sa lugar at laking gulat nila na halos wala ng mukha si Charla at puro sugat ang katawan. Nakita nila si Travis na palabas ng bahay at sinubukan nitong buksan ang saradong pintuan ng sasakyan ng mga pulis. Nang hindi ito makapasok dahil sarado ay binasag ni Travis ang wing mirror at naglakad ito sa driver's side at pumasok. Wala nang pwedeng gawin ng mga otoridad kundi barilin si Travis ng ilang beses matapos na nag-aamba itong papasok ulit sa bahay. Bago ito nakapasok sa bahay ay bumagsak na nga ito sa lupa. Napasindak ang mga pulis nang makita ang nakahigang si Charla. Wala na itong mukha. Kinalmot at kinagat ni Travis ang kamay, ilong at ang buong mukha. Halos nawasak nito ang buong mukha ni Charla. Agad na isinugod si Charla sa hospital at sumailalim ito sa 7 operasyon upang iligtas ang kanyang buhay. Inalok pa ito ng mga doktor na mag-undergo ng counseling kasi baka hindi nito matanggap ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ng 2 taon na operasyon ay inalok si Charla ng hospital ng transplant ng kamay at mukha. Inuna ang kanyang kamay at naging matagumpay naman ito. Ngunit ang face o pagtransplant ng mukha ay naging tagumapay din sana, ngunit pagkalipas ng ilang araw ay kailangan itong tanggalin ulit dahil si Charla ay nagkaroon ng pulmonya. Hanggang sa isa nagawa ulit ang face transplant at naging matagumpay ito. Sinikap ni Charla na ibalik ang normal niyang buhay. At dahil hindi kayang alagaan pa ni Charla ang kanyang sarili, napilitan siyang makitira muna sa care home kung saan ay sinabi niyang naaawa siya sa kanyang sarili dahil madalas siyang iwasan ng mga kasamahan dahil natatakot ito sa kanyang mukha. Sinabi pa ni Charla, "Fighter talaga ako noon pa man. Hindi ako basta sumusuko. Nagkataon lang ngayon na ito ang sitwasyon na wala akong magawa. Sa ngayon, nawalan ako ng tiwala sa sarili. Noon ay kaya akong magpalit ng gulong ng sasakyan pero sa ngayon, hindi ko kayang pakainin ang sarili ko. Napakahirap ng buhay ko ngayon. Minsan gusto kong umiyak ng umiyak, gusto kong lumabas, gusto kong magtrabaho ulit bumuo ng isang tahanan. Umaasa pa rin ito na balang araw ay makauwi at mamuhay ng mag-isa kagaya noon." Pansamantala ay nililibang ni Charla ang sarili sa pakikinig at lakad-lakad paikot sa care home. Bago nangyari ang lahat ng trahedyang ito, si Travis ay nagpakita ng kakaibang pag-uugali na ipinagtaka din ni Sandra ng mga oras na iyon. At dahil nag-aalala ito, nilagyan ni Sandra ng Xanax na gamot ang isang tasang afternoon tea ni Travis para pakalmahin siya, ngunit sa hindi inaasahan ay naging kabaligtaran ang nangyari, naging bayolente ito. At ayon sa huling balita, si Sandra Herold ay namatay dahil sa aneurysm 1 taon pagkatapos ng pag-atake ng alaga niyang si Travis sa kanyang kaibigan. Si Charla ay nagdemanda laban sa ari-arian ng mag-asawang namatay na sina Sandra at Jerome at siya ay nanalo ng halagang $4 million. Pumunta si Charla sa Washington to advocate ang batas na maging mahigpit sa mga tao sa pag-aalaga ng hayop dahil hindi lahat ay pwedeng iuwi sa bahay at alagaan. Salamat sa pakikinig ng ating kwento, hanggang sa susunod.